Hello po mga kabarangay, kumusta po tayo dyan? Sana po ayos po tayo dyan, kasi ako dito ayos na ayos po. At kung hindi po kayo ayos dyan, huwag po kayo mag-alala, marami po kayo dyan na hindi po ayos. I'm just kidding po, I'm just kidding. I hope po na ayos po kayo dyan, okay? So, ngayon po mga kabarangay, ang pag-uusapan po natin ay itong traveling expenses and allowances for barangay officials and personnel. That is in accordance po per Executive Order number 77. Okay? Sa topic po na ito, basically, mayroon pong initial tayong dalawang katanungan. Okay. So, una po, ano po ba ang legal na basehan sa pag-compute ng traveling expenses at allowances? Second, sino po ba ang pwedeng makapag-claim ng traveling expenses and allowances? Okay? So, yun po yung una nating katanungan. So, yung una pong katanungan, ito po yung kasagutan po natin. Okay? So, ano po ang legal na basehan? So, yung legal po na basehan ay ang, again, it's the Executive Order number 77 po, as issued by the President of the Philippines. Okay? Executive Order number 77 entitled Prescribing Rules and Regulations and Rates of Expenses and Allowances for Official, Local, and Foreign Travels of Government Personnel. So, ito po yung legal basis po natin. Ito po yung basehan po natin para sa pag-compute ng traveling expenses at allowances. Itong circular na ito mga kabarangay, pwede po inyo itong ma-download. Okay? Ma-download po sa website po ng Official Gazette of the Philippines. I-search nyo lang po Executive Order number 77 sa Google po. Lalabas po yung mga sources. Tapos pwede nyo siya i-download as PDF po. Okay? Nandun yun po yung full po na circular. Pero for this topic mga kabarangay, ang pag-uusapan po lang po natin is directly with regards to barangay. Okay? Sa barangay officials po at saka sa personnel. Yun po yung sa video na ito. Okay? So second question. Yung pangalawang tanong po. Sino po ba ang pwedeng makapag-claim ng travel expenses and allowances? Okay. So, ang coverage po nito sa circular na ito ay ito po. Section 1 of Executive Order number 77 covers official, local, and foreign travels of personnel. Personnel of una, sa national government agencies. Okay. So, ito din po yung basihan nila. Executive Order number 77. So, ano ba ito mga national government agencies? Sample po. DSWD. Okay. Yung DOLI. Ito po yung mga sample po ng national government agencies. Okay. Second, we have the state universities and colleges. Ano po bang sample ng state universities and colleges? Ito po yung mga universities and colleges na sa pangalan po nila may sa pangalan po ng university at sa college meron pong state. So for example po dito sa Negros Oriental, we have Negros Oriental State University or NORSU. Okay? So yun po yung halimbawa ng mga state colleges and universities. Then another na pwede pong ma-cover sa circular nito is itong government-owned or controlled corporations or GOCCs. Ano po ba ito mga government-owned or controlled corporations? Example po nito ay yung GSIS saka PhilHealth. Yun po yung mga ilan lang po sa mga example. How about the other one? Government financial institutions. Okay? Sample po ng government financial institutions, meron po tayong Land Bank, DBP, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yun po yung mga isa po sa coverage po ng Executive Order 77. At saka meron pa, Congress of the Philippines, sa Kongreso.
Judiciary po, ito po yung mga Court of Appeals, okay? Regional Trial Courts, ganun. Constitutional Commissions. Ano po ito mga Constitutional Commissions? Ito po yung covered po dito, yung Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Election. So yung may mga commission po na nakalagay po, okay? Yung nakapangalan sa kanilang parang departamento. Then we have the Office of the Ombudsman, kasama din po dito. At saka last but not the least, nandito po yung local government units, mga kabarangay. Ano po ba itong local government units? Kasama po dito yung provincial government, yung province po. Saka cities and municipalities as LGU. Then the barangay LGU. So dito po kasama yung barangay. And that's the reason why pag magta-travel po tayo, itong Executive Order number 77 ay siya pong maging basihan po natin para po mag-compute ng traveling expenses at saka allowances. Yun po mga kabarangay. Okay? So, yun po yung una nating discussion with regards to computation of traveling expenses and allowances for barangay officials and personnel. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. So, please po, like and subscribe our YouTube channel para po, pag may bago tayong video, ma-inform po kayo. Especially po, click nyo po yung notification bell. Okay? Yung bell po na forma, yun yung notification bell. Pag may upload po tayo na video, ma-inform po kayo. Okay? So, maraming salamat po mga kabarangay. Don't forget again, please subscribe to my channel, RJ's Recreations po mga kabarangay. Salamat po.